Yo, what's up mga kadit, ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At tayo ngayon ay mag-change oil nitong ating compressor kasi medyo matagal na siyang hindi na change oil. So last change oil natin, last year pa yata yun, last April pa, hindi ko na matandaan kung kailan, pero ngayon i-change oil natin dahil may time tayo. So ito naman madalang magamit every Saturday and Sunday lang, minsan Sunday lang. So hindi man naman siya ganun ka sabihin mong araw-araw na ginagamit, kaya hindi pa ganun katindi yung ano nito, serbisyo nito. Although medyo matagal na rin, pero hindi naman siya gamit na gamit. Ayan. So i-change oil natin. Ang ginagamit ko ritong langis mga kadoit, yung mga ibang nagtatanong, 10W40 din lang ginagamit ko. Pwede din 50W 20W50. Yan, medyo malapot. Mas maganda kasi dito sa ganitong compressor, mas malapot na langis. So ang available ko ay 10W40, yung mga yung tira ng aking mga shield advance. So yun yung ginagamit ko diyan. So dito lang, i-drain nyo lang siya dito, tapos bubuksan nyo ito. Bubuksan nyo lang to. Ano yan? Easy ako. So may o-ring. Ano ba yan? Despedida na yan? May bisita kaya ata dun eh. Sino yung bisita mo dun? Sama ka na dun. Wait lang ah. Sige. Ayaw ko. Hindi ako nag-iinom muna ngayon. So siniwarik na natin mga kaduit para masaid ang kanyang langis. Ayan na. So hintayin na lang natin maubos yung langis and then sasalina natin. So ang salin pala ng langis yan mga kaduit, titingnan nyo lang doon sa indicator. So magtira lang kayo ng konti doon sa indicator na gap at okay na yun. So yan mga kaduit, nakapag-drain na tayo. So balik nyo lang yung tornilyo ng ating tinanggal dito sa drain. Ito yung pinaka-drain yan eh. Yan. Yan. So balik nyo lang yung tornilyo nyan. Ito. 15mm. So importante din talaga ito na change oil kasi ito ang langis sa katagalan parang nag-i-expire din yan eh. Kaya mas mahalaga na kahit hindi siya talaga sabihin mong gamit na gamit ay change oil pa rin. Tapos ito dito makikita nyo naman yan, may indicator. Medyo malabo na nga lang yung salamin, pero dyan makikita mo pag sali mo ng langis yung level nyan. Magtitira lang kayo ng konti dyan at yun na yun. Pangit din naman kasi yan pag sobrang haba, sobrang dami ng langis. Lunod, parang lunod. Sasalinan ng langis. So nakikita ko.
So ang ginagawa dyan mga kadate, yung mga tira-tira kong mga Shell Advance, kasi ito maganda rin talagang klase ng langis to. Mga tira-tira kong Shell Advance. So yan ang aking inilalagay. Ay kaso hindi pala kasi yung dulo. So ito mga kadate, wala tayong mahanap na imbudo. So DIY imbudo na lang tayo. So masisilip nyo naman yan dyan mga kadate, pagka nagkaroon ng langis masisilip nyo siya dito. So malabo lang sa screen natin kasi madilim na yung screen natin, yung ano natin salamin. Malamang Benson. So okay na mga kaduit. So hindi na lang masyadong makita yung langis dito. Basta ito lang ang palatandaan pagka nagsali ng langis, pagka nakita nyo na nasa 90% na dito, pwede na yun. Hindi ko na kasi masukat kung ilan yung tamang sukat eh. Pero dito, basta pag nag-change ako nito, ang tinatandaan ko na lang dito. So once na nag 90% dyan, or kahit 95%, okay na yun. Okay, so nakapag-change oil na tayo mga kabit. Okay na yan. Kahit susunod na taon na ulit. Tapos nalinisan na rin natin. So ang gagawin ko, i-drain ko yung tubig nito. Papasingin ko ilalim kasi medyo matagal ko na rin hindi siya na-drain. Para mawala yung tubig sa ilalim. So yan ang mga kabit, na-drain na natin. So yun na mga kabit, wala nang tubig. So natanggal na natin. At okay na yan, babalikan natin dun sa kanyang pwesto. So ganun lang, mag-change oil mga kabit. Dito nyo i-drain. Tapos ubusin nyo yung langis and then dito kayo mag-check ng level. Pag nag 90% na dito, okay na yun. So ang gamit ko langis ay Shell Advance na 10W40. Pero pwede rin yung mga 20W50, mas maganda yun, mas malapot. Okay, so yun lang mga kabit. Thank you very much, God bless po sa inyo lahat. Thank you. So i-drain nyo rin nga pala yung ilalim para yung mga naipon tubig sa tangke ay mawala. Okay, thank you very much, God bless po.